Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang Central Intelligence noong 2016. Nagsimula ang pelikula noong 1996 kung saan ang isang matabang binata na nagngangalang Robbie Wirdick ay makikitang sumasayaw sa locker room ng kanyang paaralan. Habang siya'y naliligo, makikita ang ilang mga estudyante na sinisilip si Robbie at balak siyang pagtripan. Samantala, ang lahat ng mga estudyante ng Central High School ay nagtipon sa basketball court para sa isang farewell ceremony. Sa kaganapan, ang isang mag-aaral na nagngangalang Kevin Hart ay pinarangalan bilang pinakamahusay na mag-aaral para sa kanyang mga outstanding achievements. Pagkatapos nito, nagbigay si Kevin ng talumpati na pumukaw sa kasiglahan ng mga mag-aaral. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang sumulpot ang mga pasaway na estudyante sa pangunguna ni Trevor na binuhat ang inosenteng hubad na katawan ni Robbie at pinadaos-dos sa madulas na sahig ng basketball court. Dahil dito, naging tampulan ng atensyon si Robbie dahil sa hubot-hubad niyang katawan. Nagtawanan ang mga estudyante at kinutya si Robbie, maliban kay Kevin na nagpakita ng pag-aalala sa pamamagitan ng pagbibigay ng jacket sa kawawang mataba upang matakpan ang kanyang katawan. Sa sobrang pagkapahiya, agad na umalis si Robbie sa lugar. Lumipat ang eksena sa taong 2016, 20 taon pagkatapos ng nakakahiyang insidente. Si Kevin ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya bilang isang accountant at ikinasal kay Maggie, ang kanyang kasintahan noong high school. Habang nasa opisina si Kevin, nakatanggap siya ng notification tungkol sa high school reunion. Hindi lang yun, nakatanggap din siya ng friend request sa Facebook mula sa isang taong nagngangalang Bob Stone. Pagkatapos makatanggap ng friend request mula kay Bob, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya na nagsasabing siya ay si Robbie Wirdick, ang kanyang kaibigan sa Central High School. Inimbitahan ni Robbie si Kevin na makipagkita sa isang bar pagkatapos ng kanyang trabaho. Kinagabihan, nagkita na sina Kevin at Bob sa napag-usapang bar. Laking gulat ni Kevin nang makita niya si Robbie, na dating napakataba, ay isa na ngayong lalaking maskulado at may matipunong pangangatawan. Habang nag-uusap, nasangkot ang dalawa sa isang away na nagresulta sa isang suntukan sa bar. Gayunpaman, madali itong na-handle ni Bob dahil isa rin siyang martial arts expert. Bago umuwi, hiniling ni Bob kay Kevin na hayaan siyang manatili sa kanyang bahay para sa gabi. Dahil sa pagiging mabait ni Kevin, binigyan niya ng pahintulot ang kanyang kaibigan na manatili sa kanyang bahay. Pagdating nila sa bahay, humingi ng tulong si Bob kay Kevin para suriin ang ilang online transaction sa isang website. Doon, nakahanap si Kevin ng mga auction at milyon-milyong offers mula sa iba't ibang mga bank accounts na nakalaan para sa mafia at iba pang mga kriminal na organisasyon. Ang auction o pagbid para sa mga account na ito ay matatapos pagkatapos ng 14 na oras. Nang sinubukan ni Kevin na alamin kung para saan ang auction, biglang naghang ang laptop ng aksidenteng natapunan ito ng alak ni Bob. Tinanong ni Kevin si Bob tungkol sa auction site, ngunit sinagot ito ni Bob ng pabalagbag na parang may itinatago siya. Kalaunan, nang hiram si Bob ng ekstrang damit ni Kevin at pagkatapos ay natulog na siya sa may sofa. Kinabukasan, naghanda na si Kevin para pumasok sa trabaho, habang si Bob ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi nagtagal, biglang may kumatok sa pintuan at nang buksan ito ni Kevin, nagulat siya nang makita ang ilang CIA agent. Ang babaeng CIA agent na nagngangalang Pamela ay sinabing hinahanap nila ang isang pugante na nagngangalang Bob Stone. Nang marinig ito, sinabi ni Kevin sa mga CIA agent na si Bob ay nasa kanyang bahay. Gayunpaman, nang pumasok ang mga CIA agent, wala na doon si Bob at maayos na din ang silid. Sinabi ni Agent Pamela na isa ring CIA agent si Bob Stone, ngunit nagkasala siya nang nakawin niya ang mga impormasyon sa isang auction site para sa mga bank account na naglalaman ng milyon-milyong dolyar at nagpaplanong ibenta ang mga ito sa mafia. Pinaghihinalaan din nilang siya ang pumatay sa kanyang partner na si Phil, noong pareho silang nasa misyon para kunin ang impormasyon. Nang malaman ni Kevin ang katotohanan tungkol kay Bob, nagpasya siyang tulungan ang mga CIA agent para mahuli na ang kaibigan. Kalaunan, ginamit ni Agent Pamela si Kevin para palabasin si Bob mula sa pagtatago at itinakda nila ang plano sa opisina ni Kevin. Gaya ng inaasahan, agad na tinawagan ni Bob si Kevin sa kanyang opisina at pinakiusapan siyang makipagkita sa kanya sa ibaba.
Nang walang sinasayang na oras, agad na pumunta sa ibaba ang mga CIA agent para arestuhin si Bob. Gayunpaman, lumalabas na pakanalang ni Bob ang lahat ng ito. Nang iwan ng mga CIA agent si Kevin sa kanyang opisina, biglang lumitaw si Bob at sinabi kay Kevin na kailangan niya ang kanyang tulong. Ngunit si Kevin, na iniisip na masamang tao si Bob, ay tumangging tulungan siya at agad itong pinaalam sa CIA. Dahil dito, isang shootout ang naganap sa pagitan ni Bob at ng mga CIA agent hanggang sa nagawang makatakas nina Bob at Kevin sa lugar sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng gusali. Upang hindi na muli magsumbong si Kevin, sinabi ni Bob na hindi siya ang traidor sa ahensya at nais niya lang mahuli ang kriminal na tinatawag na Black Badger na pumatay sa kanyang partner na si Phil. Ipinagpalagay niya na may satellite code ang Black Badger na maaaring ma-access ang lahat ng milyon-milyong dolyar na account sa site at kailangan niya ang kakayahan ni Kevin para matrack ang Black Badger na magbebenta ng satellite code sa pinakamataas na bidder. Nang huminto sila sa isang lugar upang alisin ang GPS tracker sa sasakyan, inatake sila ng isang bounty hunter. Matagumpay na naparalisa si Bob ng bounty hunter, habang si Kevin naman ay nakatakas sakay ng isang motorsiklo. Habang papunta si Kevin sa kanyang bahay, hinarang siya ni Agent Pamela at kinumpirma sa kanyang isa talagang CIA agent si Bob hanggang sa naisipan niyang pagtaksilan ang ahensya. Naghinala rin si Agent Pamela na si Bob din ang Black Badger. Pagkatapos nito, binigyan ni Agent Pamela si Kevin ng isang tracking device na nakakonekta sa system ng CIA para agad nilang malaman kung nasaan siya sa isang pindot lang ng buton. Pagkatapos, nakipagkita si Kevin kay Maggie para sa kanilang marriage counseling session kung saan nakita niya muli si Bob na nakadisguise bilang isang consultant. Pagkatapos ng isang huwad na counseling session, Maggie, this... Hey. He hit me! Okay. He hit you! muli siyang kinumbinsi ni Bob na tulungan siya. Sa sumunod na eksena, inayos ni Kevin ang isang meeting kay Trevor. Lumalabas na nagtatrabaho siya sa isang international financial company na kayang matrack ang mga transaksyon ng mga bangko sa iba't ibang bansa upang mahanap ang deal sa pagitan ng Black Badger at potensyal na buyer nito. Si Trevor, na dating binubuli si Robbie dahil sa kanyang katabaan, ay hindi natatakot na makita si Robbie na ngayon ay isa ng maskuladong lalaki. Pagkatapos makipagkita kay Trevor, tinawagan si Kevin ni Agent Pamela at nagbantang aarestuhin si Maggie kung mabibigo siyang tulungan silang mahuli si Bob. Dahil dito, napilitan si Kevin na traidorin si Bob at sinabi ang kanilang lokasyon. Ilang sandali pa, dumating na ang mga CIA agent sa lugar at inaresto si Bob. Matapos ang pag-aresto, dinala si Bob sa secret hideout ng CIA. Sinubukan ni Agent Pamela na maghukay ng impormasyon tungkol sa pagpatay kay Phil at sa Black Badger ngunit nanatiling tahimik si Bob. Pinahirapan din ni Agent Pamela si Bob para umamin na siya, ngunit hindi rin nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Si Kevin, na nakonsensya sa ginawa niya kay Bob, ay nagpa siyang tulungan na makatakas ang kaibigan. Nagawa nilang mapatumba ang ilang mga CIA agent at agad na tumakas mula doon. Nang walang sinasayang na oras, agad na ipinasok ni Kevin ang mga transaction code na ibinigay ni Trevor sa tracking device ng CIA at nalaman niyang magaganap ang deal sa underground parking garage sa Boston. Pagkatapos, tinulungan ni Kevin si Bob na nakawin ng isang eroplano at dumiretso na sila sa Boston. Pagkarating sa parking building, inutusan ni Bob si Kevin na hintayin siya sa labas habang siya naman ay mag-isang papasok sa meeting place. Hindi nagtagal, si Agent Pamela, na alam din ang lokasyon, ay pumasok sa gusali para sundan si Bob. Nang makita ito ni Kevin, nag-assume siya na ang babae ay ang Black Badger at balak niyang sabihin ito kay Bob. Gayunpaman, nagulo lang ni Kevin ang pakikipagpulong ni Bob sa potensyal na buyer, kung saan nagpanggap si Bob na siya ang Black Badger. Pagkatapos ay binaril ni Bob si Kevin, ngunit nadaplisan lang nito ang kanyang leeg at hindi nakatanggap ng nakamamatay na sugat. Nang ipinagpatuloy ni Bob ang kanyang pakikipagtransaksyon, biglang nagpakita si Phil na pineki lang pala ang kanyang kamatayan at ibinunyag na siya talaga ang Black Badger. Samantala, si Kevin, na nagawang makabangon mula sa tama ng bala, ay mukhang nalilito kung sino talaga ang totoong Black Badger kina Bob at Phil. Naging mas magulo pa ang sitwasyon nang tambangan silang lahat ng grupo ni Agent Pamela at nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan nila. Sinubukan ni Kevin na kunin ang dalawang flash drive na naglalaman ng satellite code ni Bob at Phil na nasa gitna ng labanan. Nakuha ito ni Kevin ngunit nakita siya ng mafia boss na gustong bilhin ang code mula kay Bob at agad na hinabol si Kevin gamit ang isang sasakyan.
Iniligtas ni Bob si Kevin bago pa siya masagasaan at nagawang mapatay ni Bob ang mafia boss. Nagawang makatakas ni Kevin ngunit sinundan siya ni Phil hanggang sa makorner siya ni na Bob at Phil sa isang tulay. Sinubukan ni Phil na kumbinsihin si Kevin na si Bob ang tunay na Black Badger at hiniling na ibigay sa kanya ang mga code. Si Bob, na nakaramdam ng hindi pagsang-ayon, ay nagsimulang magpaputok para tapusin na si Phil. Habang naglalaban sina Phil at Bob, inakala ni Kevin na si Bob ang tunay na kriminal, kaya kumuha siya ng baril at pinaputukan siya. Ngunit pagkatapos, isiniwalat ni Phil na siya ang tunay na Black Badger at nagawa niyang kunin si Kevin bilang hostage. Sinubukan ni Kevin na palayain ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng somersaults at nang maagaw niya ang atensyon ni Phil, pinatay siya ni Bob sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan at itinapon siya sa lawa. Humingi ng paumanhin si Bob sa pagbaril niya kay Kevin at sinabing napilitan lang siyang gawin ito para hindi siya patayin ng mafia. Humingi din ng paumanhin si Kevin sa hindi niya pagtitiwala kay Bob at pinaghinalaan pa siya na isang masamang tao. Sa sumunod na eksena, ipinakita sina Kevin at Bob na dumating sa kanilang 20th year high school reunion sakay ng isang CIA chopper. Si Agent Pamela, na kasama rin nila, ay humingi ng paumanhin kay Bob sa pagsususpetsyang siya ang Black Badger at hiniling na bumalik na siya sa trabaho sa CIA. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakasama na muli ni Kevin si Maggie at nangakong aayusin ang kanilang pagsasama. Pagkatapos, isiniwalat ni Kevin kay Maggie na hinak niya ang voting system para koronahan si Bob bilang prom king sa reunion. Nalilito ang lahat dahil hindi nila kilala si Bob Stone, at sa huli ay nabunyag na siya si Robbie Weirdick, ang matabang estudyante na binuli ni Trevor at ng kanyang mga kaibigan sa farewell ceremony 20 taon na ang nakakaraan. Kalaunan, nagpakita si Trevor at sinubukan niya muling ipahiya si Bob sa harap ng lahat, ngunit si Bob ay ibang-iba na ngayon kaysa kay Robbie. Nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at sinuntok si Trevor para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ay nagbigay si Bob ng isang inspirational speech kung saan ibinunyag niyang siya si Robbie, na palaging nagsusumikap na maging mahusay at malampasan ang bawat balakid sa buhay. Dagdag pa dito, pinuri niya si Kevin para sa pagiging tunay at mabait niyang kaibigan. Ipinaalala ni Bob ang nakakahiyang pangyayari sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng kanyang saplot, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay humanga sa kanyang matipuno at bruskong pangangatawan. Nakita rin ni Bob si Darla, ang babaeng gusto niya noong high school at niyaya siyang sumayaw. Sa katapusan, ipinakita si Maggie na ngayon ay buntis na, at si Kevin naman ay sumali na rin sa CIA. Bilang regalo para sa kanyang unang araw sa trabaho, sinundo ni Bob si Kevin sa isang bagong pickup truck at ibinalik ang jacket na ibinigay niya sa kanya noong nagkaroon siya ng nakakahiyang insidente sa paaralan. Pagkatapos ay umalis na ang dalawang magkaibigan upang simulan ang kanilang araw bilang mga CIA agent, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.